Mga kababayan, i-check lang muna po natin ang ating audio. Yan. Wala pala. Mga kababayan, hello sa lahat. Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary mula Manila hanggang Middle East para sa kabataan at OFWs. Hoy, Gen Z at Millennials, kung naka-scroll ka ngayon sa TikTok o X habang nasa break sa trabaho sa Dubai o Toronto, listen up. Today, we are diving deep into this bombshell. Escudero, Villanueva at Bongo mananagot. Kasama sa listahan ng may koneksyon sa government contractors at isama pa si Dong Gonzales ng Pampanga. Yung dating congressman na family business ay kumikita millions sa flood control projects na ghost pala. Allegedly po yan, allegedly lang. Bilyong-bilyong piso para sa flood control. Pero bakit laging baha pa rin sa Pilipinas? Sa Pampanga, Bulacan, at iba pang lugar. Pera ng bayan na dapat para sa inyo, nasa bulsan ng iilan. Malawak ang mga lupain, magaganda ang mga Land Cruiser, biyahe sa iba't ibang mga bansa. Unfair, mga kaibigan. As an OFW in Saudi Arabia or United States, remittance mo ba ang nagpopondo sa ganitong kalokohan? O kayo sa Quezon City, Metro Manila, na laging lumulubog sa ulan? This is not just chismis, it's fact-based with konting satire para hindi kayo mabore. We will break it down with humor, stories, and intellectual insights, mga kaibigan. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Canada, Australia, United Kingdom, Italy, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan at Singapore. Kayo ba sa New Zealand, Germany o France ang nagpapadala ng pera pabalik? Tapos ganito ang nangyayari. Kung hindi ka nagagalit, baka hindi ka Pilipino. Kung patuloy mo silang binoboto, ay talagang inuuto ka lang nila, mga kaibigan. Okay, if you are in Switzerland, Netherlands, Spain, Taiwan, Qatar, o Australia, this affects your families back home, mga kaibigan. Before we start, hit that subscribe button, i-like mo na, i-comment below kung anong tingin nyo sa issue na ito, share sa OFW groups, at send super thanks para suportahan ang content na ito. Para sa higher ad revenue from US, UK audiences, let's make this viral. Now, let's walk through this mess. Okay, Isang araw, may isang senador na naglalakad sa Senado. Sabi niya, walang koneksyon ako sa contractors. Tapos, boom! Lumabas ang pictures at reports ng PCIJ. Parang meme na surprise mother. From Dexter, no? That's our hook for today, folks. Yan. Maganda ito. Huwag kang aalis dyan sa iyong upuan. Huwag kang... Mga kawok, let's start with the facts. Ayon sa reports mula sa GMA Network, several senators including Senate President Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, at Christopher Bongo have ties to government contractors. Ouch! Okay, ito'y tungkol sa flood control projects na worth billions pero marami ang ghost, meaning wala talaga o substandard. Yan po ang kinakasama ng ating kalooban. Imbes na ilagay ang pera sa mga kabataan, sa mga guro, at sa mga big ticket infrastructure projects ng katulad ng mga Duterte, no? Yung mga wala po kinachap-chap-chap nila para maraming kumita. 'Di ba? Anong kahayupan 'yan, 'di ba? Tapos ngayon, pinapatuloy mo pang iboto, Sinabihan na kita. Anong bago 2025? Huwag nating iboto 'yan. Nakinig nga ako sa iyo nung sabi mo hindi natin iboboto si Kibuloy. Ngayon, 'di ba? Binoto mo pa rin. Dapat hindi mo na binoto 'yan. Talagang wala talaga substandard, mga kaibigan. Okay? Kumbaga, sasabihin nila nag-divest daw. Putik na 'yan. Sinong inuuto nyo? Mga kamag-anak nyo rin, yung mga presidente, kamag-anak o close associates nyo. Kumbaga, inaano nyo lang under the table ang pera na dumarating sa inyo.
Ayan, talagang ano, di ba? Oh, on one side, ang gobyerno, sabi nila, it's normal donations daw from contractors during elections. Tulad ng 31 contractors linked to 2022 donations. Okay, pero sa kabilang side, ito'y conflict of interest. Wag mo kaming uutuin. Nga, Congressman. Bakit? Kasi lawmakers shape the budget including infrastructure projects, mga kaibigan. Okay, imagine si Escudero na Senate President pa, confirming na ang kanyang campaign donor ay isang contractor, pero denies any ties sa projects. Parang sinasabi, donor lang, hindi business partner. Pero hello, sa Pilipinas, donor ba talaga o investment? Para sa mga kabataan, it's like swiping right on Tinder pero denying you're dating. Okay. Shout out sa Iceland, South Korea, Belgium, Ireland, Sweden, Kuwait, Norway, at Poland. Kayo ba sa Israel, Guam, Malaysia o Greece ang nagpapadala ng remittances para sa flood-prone areas like Mindanao, Pampanga, the least funded, mga kaibigan. Okay. Pangalawa, si Senador Joel Villanueva, yung nag-deny na walang senators linked to top contractors, pero sa X, post at reports, may picture siya with DPWH engineer Henry Alcantara na involved sa anomalous projects. Villanueva sabi, paninira lang at nagbanta pa ng kaso. Pero sa privilege speech ni Senator Lacson, mga kaibigan, Bulacan has the most ghost projects. Nako po. Parang si Villanueva sa plenary, no connections. Tapos lumabas ang old video where he's kinulit for fans. It's like denying you ate the last siopaw pero may sauce pa sa bibig. For OFWs in Bahrain, Cyprus, Finland, Oman, Denmark, Malta, Thailand, at Brazil. This means your taxes fund nothing. Labor rights issue ito dahil pera para sa safety net nasa corruption, mga kaibigan. Ayan, inom muna po tayo ng kape. Sarap po. Okay. Sa global context, sa US or Canada, ganitong ties ay automatic investigation. Dito, Senate probe na questionable if impartial, no? Para sa mga kabataan, it's why we need anti-dynasty laws para hindi laging parehong pamilya ang kumikita. Okay, kung mag-comment naman kayo sa baba, mga kaibigan. If you think it's fair, like and share. Especially sa Romania, Croatia, Vietnam, Czech Republic, Hungary, Luxembourg, mga kaibigan. Now, pangatlo, si Senador Bongo denies helping families secure government contracts, pero his father's construction firm partnered with Discayas na got contracts since 2016. Go pushes for evacuation centers instead of flood projects, sabi, better for people. Pero the critic says, diversion from the issue, mga kaibigan. Parang sinasabi, tatay ko yan, pero hindi ako involved. Like a kid denying the vase, pero holding the broom, Sa Davao, where Go is from, flood projects under Marcos admin, 2022 to 2025, worth over 9,855 projects, no? But many flawed, mga kaibigan. Yan. For OFWs in Indonesia, Cambodia, Mexico, South Africa, Aruba, Cayman Islands, Lebanon, Jordan, Nigeria, India, at Pakistan. Your remittances support families in floods, areas like Pampanga or Cebu. Pero, ganito. Okay, shoutout tayo sa Papua New Guinea bago natin talakayin ang last na tao na talagang karumal-dumal. Allegedly, Shoutout sa Papua New Guinea, Turkey, Bulgaria, Serbia, Bermuda, Egypt, Morocco, Northern Mariana Islands, Chile, and Colombia. Okay? Ang pang-apat na tatalakayin natin, walang personalan ito. Yan. Ang huling-huli nating tatalakayin ay si Dong Gonzales ng Pampanga. Yan. Ay, nako, matagal na po natin kilala ito, no? Talagang kay Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, kay Duterte, kay sino ba? Ngayon, kay Marcos, biruin mo yon. Isama si Dong Gonzales.
Dating Pampanga representative yan, no? His children's firm bagged 900 million pesos in DPWH deals while he was in office. Grabe, di po ba? Kung hindi naman karumal-dumal yan, ano pa kaya yan? Okay. Graft case filed for 612 million pesos projects. Family says no direct involvement, but it's classic dynastic politics. Tama po yan. Okay. Makikita nyo naman po mga comments sa Facebook Diyan sa X Kaya wag na po nating ipagtanggol si Dong Gonzales. Sa susunod, magtutumang na tayo mga kaibigan. Okay? Parang Pamilya Gonzales. Flood Control Edition. Netflix series ba ito? Pero seryoso. Sa Pampanga, cities like Angeles, San Fernando, this expresses gaps in law. Sa Kabataan, sa Caloocan, Pasig, o Dasmariñas. It's why elections matter. 2028 elections, malapit na po yan. Vote wisely. Palitan na po natin ang mga trapo na yan. Okay, sa Algeria, Guatemala, Jamaica, Kenya, Sri Lanka, Panama, Portugal, Ukraine, compared to your country's anti-corruption. Okay, paano naman po? How does this affect Gen Z, pera for education, jobs na sa corruption, for OFWs in British Virgin Islands, Argentina, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Greenland, Honduras, Iraq, Laos, Libya, Peru, Paraguay, remittances tax but no infrastructure back home. Okay? Ngayon. Sabi, Escudero inserted 142 billion pesos in 2025 budget. Ouch! Siksik sa ham and cheese. Maybe for allies but could be for growth, mga kaibigan. Sa isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nagpapadala monthly pero family sa Tarlac City, lumulubog. Why? Those projects. Ngayon, shoutout mga kaibigan tayo sa Russia, Turks and Caicos Islands, Uganda, Macau, Quezon City, City of Manila, Angeles City, Davao City, Cebu City, Taguig City, Calamba City, Cagayan de Oro, Caloocan, Imus, Pasig, Dasmariñas, Antipolo, San Jose del Monte, Bacoor, Iloilo City, Hong Kong, Tarlac City, Makati, Baguio, Bacolod, San Fernando City, Lipa, Parañaque, Las Piñas, Marikina, Riyadh, Zamboanga, Toronto, General Trias, Dubai, Batangas City, Santa Rosa, Los Angeles, Iligan, Taytay, Tansa, Rodriguez, Lucena, Cabanatuan, General Santos, Marilao, Damam, Sydney, Doha, Tagum, Singapore, San Pedro City, La Union, San Pablo, Lapu-Lapu, pumatay kay Magellan, Abu Dhabi, Malolos, Mabalacat, yan, Milan, Jeddah, Mandaue, San Francisco, Santa Maria, Valenzuela, Pasay, Olongapo, Binangonan, Binangonan na Bagoongan, Muntinlupa, Butuan, Cainta, Dagupan, Las Vegas, Cabas, Binyan, Coronadal, Winnipeg, Hagonoy, San Miguel, Calgary, Mandaluyong, Kuala Lumpur, Tugigaraw, Edmonton, Lawag, Magalang, Magalang, okay, Pandi, Carmona, Cabuyao, and Honolulu. To wrap up mga kaibigan, mga kawok, Escudero, Villanueva, Bongo, at siyempre, Dong Gonzales ng Pampanga. May tie sa mga contractors. Pero dinideny nila. Need full investigation. But it's systemic For youth and OFWs, fight for transparency mga kaibigan. Okay? Ghost projects steal from us. Kaya po very energetic tayo. Kasi ninanakawan nila tayo. Biruin mo, mga taxes na binabayaran natin sa gobyernong ito, grabe po, di po ba? Pwede ka na magpasweldo. Okay? So vote sa 2028 wisely. Ang aking personal na iniendorso ay si VP Sara Duterte. Wag na po natin iboto mga dating pangalan katulad ng Gonzales dyan sa Pampanga. Okay, wag na po. Parang awa nyo na. No? Talagang iba naman. Parang awa nyo na. Kung ano talaga, i-ano na natin yan. Subscribe para sa more content. Like, comment. Mananagot ba sila? Question mark. Share sa mga OFW friends natin. Send super thanks. Lalo na sa US, UK, Canada for better ads. #WalkWithLan para sa mga kabataan at OFWs. Salamat. See you next week. Mabuhay ang Pilipinas.